Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay naririto na naman muli upang pagnilay-nilayan ang mga salita na nasusulat sa aklat na naging guide po sa amin para sa aming pagpapatuloy. Aba Elohim, inihiling po namin bago sa lahat na kung kami man ay nakagawa ng hindi kaaya-aya sa iyong harapan, hiningi po namin Aba ang kapatawaran. Nawa po ay patawarin mo ang aming pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang sa pananalita man, sa gawa o sa pag-iisip. Ito po ay aming hinihilingan ng paumanhin po sa iyo Aba, dahil po Aba ay alam po namin na hindi po malayang makakadaloy ang Ruach HaKodesh sa bawat isa sa amin kung ito ay hindi namin nahilingan ng kapatawaran o kung ano man ito. Kaya Aba, linisin mo po ang bawat puso ng mga naririto nang sa gayon po malayang makakadaloy ang banal na espiritu sa bawat isa, nang sa ganon po malinaw na mauunawaan ng mga nangdirito ang mensahe mo tungkol sa usaping aming pag-aaralan sa gabing ito. Nawa po Aba ay ito po ay maging makatulong sa aming pamumuhay araw-araw at maging sa ikalalago ng aming pananampalataya, at kami po ay magiging mapagmatyag or maging vigilance po sa aming mga hakbang or sa aming mga kilos, nang sa ganun maiiwasan po namin ang pagkakasala at maging kalugod-lugod po kami sa iyong harapan. Kaya inimbitahan po namin ang iyong presensya sa kalagitnaan namin kahit sa pamamagitan ng teknolohiyang ito sa Zoom, sa aming pagmi-meeting, sa aming pagtitipon. Ipinaubaya po namin sa iyo ang lahat Aba, ang lahat ng ito, ang papuri, pasasalamat at pagsamba, paglululhati, tanging sa iyo lamang sa nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak na aming hari at tagapagligtas, Misaya Yahawashai. Amen. 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 Okay, pakibukas po sa ating mga Biblia sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 1 at hanggang 12. At pakibasa na rin sa Tagalog version, kung sinong may Tagalog version dyan. Nandyan si Sis Juan. Yes, bro. Present po. Pakibasa sis sa Santiago chapter 3 verse 1 to 12. Okay. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo, dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga natuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Niririndahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man nating gustong papuntahin. Isipin niyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabilang ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin niyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpapaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nananggagaling sa impyerno at sumira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang
o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao, pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakakamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Elohim. Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Amen, Yada. Okay. Amen. Pakibasa sis sa Proverbs chapter 6, verse 12 to 19. Proverbs chapter, ano ba yun? Mga kapatid, Proverbs, ano po yun? Proverbs chapter 6, verse 12 to 19. Okay. Verse 12. Taong walang kabuluhan, taong masama ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan. Sa kabiglaanan ay mababasag siya at walang kagamutan. 16. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Yada. Amen. Yada. Okay? Okay. Himay-himayin po natin mga kapatid. Basahin ko muna sa Bisaya. Tingong pa diri sa Santiago or sa Jacob, sa Jacobo 3:1. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Ang sulat na ito ni Santiago ay hindi po tungkol sa kahit sinong walang specific na iglesia na pinatutungkulan sa kanyang sulat, kundi ito ay
tumutukoy sa lahat ng mananampalataya mula noon hanggang ngayon. Hindi kagaya sa mga sulat ni Apostol Pablo na pwede nating tingnan na ito ay exclusive para sa Corinthians Kehela or Assembly or Efeso Assembly or Galatian Assembly. Ang kay Santiago, ito ay sulat niya para sa pangkalahatan na mga mananampalataya na Messianic or mga may pananampalataya sa Elohim at may paniniwala sa kasulatan. At ang sabi niya, mga igsuon, mga kapatid, pipila lamang kaninyo ang angayng mahimong magtutudlo. Sabi niya, iilan-ilan lang sa atin ang pwedeng magiging mga ngaral. Kasi na alam daw natin na huhukuman or i-judge tayo higit sa ordinaryong tao. Ang ibig sabihin niya, higit sa yung tinuturuan, mas higpit ang hukom, sabi ni Santiago, sa mga mangangaral. Kaya kung titingnan po natin ang pagpangaral ay hindi po basta-basta dahil po ay sa sinabi po dito na hukmanta, higpit kaysa uban. So kung mabalikan natin yung sabi ni Misaya, yung parables tungkol sa sino bang nakakaalala kung saang verse, nasa Mateo yan. Sabi niya, huwag mong alisin ang troso sa kapwa mo, puwing sa kapwa mo, sapagkat hindi mo naalis ang troso na nasa mata mo. So, sino bang makakahanap sa Matthew, Book of Matthew? Mute man, Brad. Mute ka. Mute Okay, ko? ulit bro. Ano ba yun? Yung nasa Mateo, sinong nakakahanap nun sa sinabing Mateo 7, versikulo 3. Ayan. okay. Yes, si bro. Mateo 7, versikulo 3. 3, bro. So, city. Ito po, sinabi sa Bisaya. Paki-prepare po sa Tagalog. Ito yung sinabi sa Bisaya. Ayaw ninyo hukmi ang uban. Aron dili kamo hukman sa Elohim. Kay hukman kamo sa Elohim, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isig katao, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsa man nimo pag-ingon sa imong isig katao, kuhaon ko kanang imong puling. Nga naa may truso sa imong mata. Tigpakaron ingnon, kuhaa ang truso nga ana sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro kay tingalig mo sumbalik sila ug mopaak kaninyo. Ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamak-tamakan lamang nila. Okay, pakibasa sa Tagalog. Okay. Verse 3. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrusong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrusong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrusong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makakita kang mabuti
para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag Okay. ninyong verse 5. Okay. Okay, yan lang po. So, sa ating napapansin, ang parables na ito or ang talinghagang ito na binigkas or sinasabi ng ating Misaya dito sa Matthew ay ang pinatutungkulan, kung hindi ako nagkakamali, ay ang mga mangangaral or ang gustong mangaral. Pwedeng ganon, mangangaral, naging nangangaral na tapos hindi pala gumagawa, mapagkunwari. Tapos pwede ring yung gustong mangaral. So sabihin na nating hinangad na mangaral, ngunit ang ninanais niya na mangaral dahil ang nakikita niya yung puwing sa kaniyang kapwa, ngunit yung troso na nasa mata niya hindi niya naaalis. So kung titingnan po natin ang talinghagang ito ay connected po doon sa Santiago chapter 3. Naglalahad tungkol sa dila. Dahil ang pinatutungkulan po doon at ang binabalaan ni Santiago ay ang mga mangangaral. Kaya kung titingnan natin at iaanalisa ang parabola na nasasabi dito sa Matthew, kung ikaw ay mangaral, ay sabihin na natin ano muna, yung hindi ka maging mapagkunwari. Kung ano yung ipinangaral mo, isa buhay mo. Tama po ba? Tama. Tama po. Kasi pag nangangaral ka, ang mangyayari ay talagang mangyari na masabi mo sa iyong kapwa, ito yung mali mo. Brother, ito yung mali mo, sister. At ito yung experience ko na pag ang tao ay, example, isang mangangaral, pag yan ay nangungoreksyon, tapos hindi niya ginagawa, pangit ang respond ng tao. Galit. Kasi ang sabihin ng tao, mura sa kinsa. Akala niya kung sino din siya. Ganun ang maging respond ng tao na kanyang kinokorek. Ngunit, kung ang sabi sa kanya ay makikitang karapat-dapat at mayroong, sabihin na natin, mayroong makita sa gawa na kahit hindi maayos na, sabihin natin hindi gaanong mabulaklak ang pananalita, ngunit nakikita sa kanyang gawa, ay magiging maayos ang resulta sa taong sinabihan niya. Pero kung hindi, ay mag-react yun. Reality to reality. At di ba? Experience yan ng bawat isa na nandito kung di ako nagkakamali. Kailangan na mahihiya ka sa sarili mo pag ikaw ay nananaway ng sinasaway mo yung kapwa mo, kapatid mo, sa bahay, kahit sa bahay. Example na lang. Tatay ka. Tapos ayaw mo na nanigarilyo yung anak mo. Tapos nanigarilyo ka. Tama ba yun? Hindi. Yun ang Show yun and ka dapat. ang punto ng Misaya dito na kung mangaral ka or mag-advise ka ng tao, ay sikapin mo na walang troso sa sarili mo. Kasi ito ang kadalasang nangyayari sa unang panahon, sa panahon ng Misaya, na kung saan grabe yung pangangaral ng mga
parasiyo, ng mga scribes, at sila'y tinatawag na hypocrites. Dahil ang pagkakaintindi ko sa salitang hypocrites, nagsasabi ngunit na nangangaral ngunit yung pinapangaral ay hindi naman ginagawa. Tama ba? Sakto ba ko ana, Bro Jake, kanang hypocrite inana? May lang sa sulti ba? Wala sa buhat. Ang hypocrite bro kanang kuan nagkabalos ka matuoran pero wala gibuhat alam niya ang Kada katotohanan lagi. tapos hindi niya ginagawa ang katotohanan. Yun ang Hypocrite. hypocrite. Oo. Unay problema. So, kung atong tan-awon karon, tingnan natin yung topic natin dito sa James. Nagbabala ang isang apostol na si Santiago na iilan-ilan sa inyo ang sabi niya, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nakitang tanan nga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kaya kung napapansin niyo mga kapatid, ang sinasabi ko palagi, hindi ako nagtuturo sa inyo dahil nabasa ko to na mas higpit yung hukom ng isang teacher. Kaya sabi ko sa inyo, ako'y nag-ignite lamang. Pero may mga tao talaga na gustong magturo. At marami yan. May mga ganyang pag-uugali na gustuhin nila magturo. Tapos, kadalasan sa ganyang pag-uugali, may mga truso sa mata na hindi naaalis. At kadalasan sa ganyang pag-uugali din, ang hilig ay tumitingin sa puwing ng kapwa. Sabi ni Apostol Pablo, umamin si Apostol Santiago, sabi niya, kitang tanan masayop ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong siyang kaugalingon. Kahit si James ay umaamin na nagkakamali. Pero itong ugali ng mga taong perfectionist na mangangaral ay hindi to umaamin ng pagkakamali. At kadalasan sa pag-ugaling ito, pag ito'y nagkakamali, ang mali niya ay ipinapahid niya sa kapwa niya upang matabunan ang kanyang pagkakamali. Ganun ang ugali ng sabihin na nating hypocrites. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit ug makahimo sa pagpugong siyang kaugalingon. So, verse 3, atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtua. Og tan-awa usab ang barko bisan pa sa kadako ni ini og gihuyop sa kusog nga hangin, giyahan lamang kini sa gamay nga timon ug moadto bisan asa padtua sa kapitan. Kung ating papansinin ang nagiging anong tawag dito, illustration sa pagpapaliwanag ni Santiago, ang timon ay tumutukoy sa dila. At pag ang isang kabayo, pag hindi mo bubukaduhan, yan tumutukoy din yun sa dila na kailangang maiguide. Yung ang pinakatimon, ang pinakabida upang i-drive ang barko ay ang timon. At ang magmamaniobra nito ay ang kapitan. Sa ating mga sarili, itong barko sumasalamin sa ating pagkatao. At ang ating pag-iisip ay sumasalamin sa ating mga desisyon sa kapitan na magdidesisyon kung saan niya
patutunguhin ang barko. At ang timon ayan ay ang dila. At kung ang pag-iisip ng kapitan ay ibangga niya ang barko or kulang siya sa kaalaman sa pagpapatakbo sa barko, ang timon ay pwedeng magiging sanhi sa ikakapahamak ng barko. At kung ito ay ang kapitan ay magaling or alam niya ang dapat niyang gawin, ang barko ay maiguide niya sa tamang patutunguhan at sabihin na nating patungo sa kabutihan. Ganon din ang tao. Pag ang tao ay nasa tamang pag-iisip, ang dila na magsisilbing timon sa buhay ng tao, ang magdadala sa tao tungo sa kanyang ikabubuti. Pero kung ang pag-iisip ng tao ay hindi maayos or hipokrito, ang kanyang dila na naging timon sa kanyang sarili ang magdadala sa kanyang kapahamakan. Ganun po ang nakikita ko sa dito, dahil ang kasunod na verse, sa verse 6, ang sabi niya, ang dila sama sa kalayo, kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas, ug nagbuling sa tibuok lawas, ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impierno. So, kung titingnan natin dito at ating ikat yung verse, yung talata, parang sinasabi ni James na ang dila ang siyang magpapahamak sa tao kung ikat natin. Pero kung ating ipagpapatuloy, sa bandang huli, ang sinabi na ang dila siya ring ginagamit sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Aba, at ang kabuuhan ng gustong ipapaintindi ni James sa kanyang sulat na to ay gusto niya na kasi yung dila ay ang parang timon sa ating mga sarili, ay always na gamitin natin sa pagpupuri, sa pagpapasalamat. At kung titingnan din natin yung mga kaalaman ni Solomon na nasusulat sa Proverbs, ang sabi doon sa mga anim ba yon, Sis Jo? Na ayaw ng iluhim, yung garbusog tinanawan, at pangalawa yung dautan nga dila. Opo. Masamang dila. Kaya sa dila, yung masamang dila na sinasabi ni Solomon, kasi pag masamang dila, at actually hindi naman yung dila ang masama, yung pag-iisip, dahil yung dila sumusunod yun sa command ng pag-iisip, at yun ang gagamitin para mag-witness ng mga hindi totoong mga kwento at ikakasira ng tao at mga maraming mga pagbutang-butang. Tapos pag ang tao kasi hipokrito, gumagawa yan ng kwento or nagdadagdag sa mga usapin or sa mga kwento, tapos yung dila ginagamit sa pagpupuri. Hindi alam ng tao na sa puntong iyon ay sinusunog na niya ang kanyang buong sarili dahil lang sa kanyang dila. Dahil yung pagkasabi kasi ng dila is yun na yung action natin ng kumbaga yun na ang action ng nasa isip mo ba? Yun na yung action ng pag-iisip mo. Kaya sa bawat isa sa atin, mayroong mga pagkakataon na talagang hindi halos maiiwasan, mapipigilan na gusto mo bang sagutin, gusto mong gantihan ng salita, ngunit pag
ang talatang ito ay iyong nababasa, ito ang magsisilbing break sa bawat isa sa atin upang hindi po hindi po magpadalos-dalos. Dahil po, pag yung nasa isip mo, pag yan ay sinasabi mo, yun na ay yung action ng pananalita mo. Kumbaga, dahil yan sinasabi na ng dila mo, kumikilos na yung dila mo at nagbibitiw ka na ng pananalita. At ako'y nakakatiyak na pag yan ay nagawa, ay mayroong kaakibat na pananagutan sa mga bawat salita na ating nabibitiwan laban sa ating kapwa. Kaya ako, hindi ko sinasabing perfect at hindi ko rin pinagmamalaki na ako'y ngunit gusto kong ibahagi dahil kahit ako ay minsan na nahagit ba na gusto kong sagutin, gusto kong kasi kung panginginsulto, kamao man sa taana po, mayroon tayong alam din sa ganyang aspeto. Pero sa mga ganyang kasi ang pag nangyari ang mga ganyan, delikado na mangyari na masusunog tayo sa pamagitan ng ating dila. Kaya mas mabuti nang magpigil. Kasi yung taong mga ganyan, mga hypocrites, ay hayaan natin na sila ang gagawa ng hukom sa kanilang mga sarili. Hayaan natin na sunugin sila sa kanilang sariling dila. At wag nating hayaan na tayo ay matutulad sa kanila. At mag-ingat ba ang bawat isa sa atin kasi baka ngayon hindi tayo ang natatamaan sa ganong kasi para kasi yung parang piste, nasakit ba? Dumadapo-dapo yan. Kaya ang pesticide ay ang tora na kung saan nagko-control para maiwasan ang ganong sakit. Kasi pag hindi yan na pigil or hindi yan na nagagamot, nalulunasan, yan ang posibleng magpapahamak sa bawat isa sa mga mananampalataya. At minsan sa isang asimble, pag may isang masamang dila sa kalagitnaan o sa isang asimble mayroong isang masamang dila. Pag yan ay hinahayaan, posible ang buong asimble ay masusunog dahil sa isang dila na masama. Kasi pag tinitira ka tapos naganti ka naman, baga na-ignite yung dila mo sa paggawa ng masama, sa pagbigkas ng mga masasamang salita. At maging tayo na rin ay tatamaan sa mga sinasabi ni James dito na yung dila ay siyang maging sanhi sa ikakapahamak ng tao. At una na dito, tayong mga nangangaral or namamahagi. Huwag na nating sabihin mangangaral or sabihin na nating namamahagi sa salita. Kasi pag namamahagi ka, di maiiwasan, mangangaral ka talaga. Kasi wala mang alam ang tao sa ngayon. Kaya prone tayo nito dahil bawat pagkakamali ng ating pagsasabi ay mayroong katumbas na hukom sa pagdating ng panahon. Kaya takot ako na ako lang ang magsasalita. Kung napapansin niyo, palagi akong humihingi ng opinion at gusto ko iba rin ang magturo dahil kung mangyari man na tayo ay ibibilang doon sa mga nangangaral ay marami tayo. Hindi lang ako yung haharap sa higpit na paghuhukom, di tayong lahat din. Ganun po ang ko kasi ayaw kong may masisisi ba. Kaya humihingi po ko ng mga opinion na sa ganun ng masasabi na pagdating ng araw, pwede kong i-justify ang sarili ko, hindi ako nangaral, hiningi ko opinion nila, nagsasabi ako. Para na maiwasan yung maiharap yung sarili ko sa higpit na
paghuhukom. At kung talagang maibibilang ako doon sa nangangaral at marami naman tayong nagsasalita, di okay, marami tayong haharap doon dahil kaya ninyo no, ako ray higpit og hukom. So, yan lang mga kapatid ang aking ano ngayon sa gabing ito sa tungkol sa dila, at itutuloy ko sa pagbabasa sa sa Bisaya. Sabi pa sa verse 6, ang dila sama sa kalayo kini may usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas, og nagbuling sa tibuok lawas, og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi. Sa kalayo nga gikan gayud sa impierno, makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan, apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Elohim nga amahan og pagtudlo sa atong isig katao nga gibuhat sama sa dagway sa Elohim. Ay pagtunglo sa atong isig katao sama sa gibuhat sa dagway sa Elohim. Ang pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maorang baba. Mga igsuon, dili angay mahitabo, dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod, ang tabang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy ng igira dili mamunga og olibo, ug ang paras mamunga og igos, o ang dagat maghatag og katabang og tabang nga tubig. So, kung ating titingnan, sabi ni James, walang makakapag-train sa dila kung di ako nagkakamali dito. Pero ang pinupunto niya, walang taong makakapag-train ng dila sa dila. Pero alam ko, ang pinupunto ni James dito, kung sarili mong sikap bilang tao. Pero kung gamit ang salita ng Ama, ay pwede nating masasabing walang imposible sa Ama, lalong-lalo na sa salita niya. So yan na po mga kapatid, at magandang gabi sa lahat. Kung sino yung magdadagdag o magtatanong, pwede po na ating sasagutin. Salamat po ng marami at magandang gabi. Salamat, bro. Sinong gustong magdagdag? Magandang gabi po sa inyo, magandang umaga po sa lahat. Gusto ko lang pong idagdag na sa akin pong pagkakaunawa na ang dila po ay parang sumasalamin sa pagkatao ng bawat isa, dahil po sa akin po ay kung ano po yung nabibigkas ng ating bibig, yun po ang nagpapakita kung ano ang pagkatao ng isang tao, ng isang at saka ano po, kaya nga po sinasabi na talagang mag-iingat po tayo sa pagbigkas ng mga salita, kasi once na naibigkas natin, nasabi natin yung mga salita, ay hindi na natin pwedeng bawiin pa. Na dapat po ay maging aware tayo sa lahat ng lalabas sa ating bibig. Gaya nga po ng sinasabi na ang ating dila, ang ating bibig ay ginagamit natin sa kapurihan, sa pagpupuri, sa pagdadasal natin sa ating Yahawa. So dapat po, kumbaga may kanya-kanyang kinalalagyan ang bawat mga salita, na pwede naman tayong magsabi ng mga salita na hindi ganun kumbaga po ay parang hindi ganun ka-deadly sa bawat isa. Na in a nice way na maipupunto natin ang bawat gusto nating iparating sa kapatid natin sa magandang pamamaraan, sa magandang mga ginagamit ng mga salita.
Yun lang po mga kapatid. Salamat eh. Sis Daisy naka-resign. Naka-reason ka. Sis Daisy. Nag-mute ka, sis. Wala. Sino pang gustong magdagdag o mag-question? Bro Jay? Bro Jay? Be, magkuan tabi. Sis Jane, may ano ka? May dagdag ka o question? Sis Jane, Hilayo. Good evening po sa lahat. May isi-share lang po akong konti. About sa dila, I think kailangan po nating pag-aralan mabuti kung ano yung lalabas sa ating dila. Kasi yung mga salita nagiging sanhi ito ng pagka let's say nakakapahamak sa ibang tao. Like mayroon tayong sasabihin na hindi maganda, then yung tao na yung sinasabihan natin, di natin alam na nai-stress pala siya. Yung bang nasaktan na natin siya, nakaka-create tayo ng kapahamakan sa ating kapwa. Yun lang po. Ikaw, Sis Joanne, may ano ka, Sis Joanne? Aligno, may idagdag ka? Sis Joanne. Yes, sis. Ang ma-share ko lang po ay agree po ako sa sinasabi ni Bro Rowie. Ang in-explain niya po, klaro naman po. Sa akin naman po ay yung bunganga natin, yung words natin ay ingatan po kasi ang words ay powerful. Yung words kasi powerful yun lumalabas sa atin. Kasi from the word, yan ang ginamit ng abay, ang word siya. So sa atin naman, just be careful with our words ba? Kasi sa words natin, there is life and death. Tayo yung lumalabas sa atin yung life or death, blessings or cursed. Dalawa lang po yan. So, hindi po tayo tinuruan ng Elohim na lalabas ang death sa ating mga bibig. Kasi hindi siya wala siya plano ba? Wala sa isip ng Aba, ng Elohim na masasaktan tayo o mamamatay nga eh. Ayaw niya nga eh. Kasi ang purpose niya nga eh to give us life, to give us future. So, at sa original plan of Elohim, noon pa man ay ang plano niya ay buhayin tayo. Bigyan tayo ng eternal life. So, sa atin, just be careful with our words gamit ang ating dila. Kasi dyan po, mananagot po tayo sa ating binibitawan na mga salita sa paggamit ng ating dila. So, kung palaging lumalabas sa yung curse,
lumalabas sa ating mga bibig ang curse or kamatayan, accountable po tayo dyan. At sisingilin po tayo ng Elohim sa ating mga binibitawan. Kaya sa akin lang, yan lang po akong ma-share na dalawa po ang lumalabas sa atin. Life or death, blessing and curse po. Yan lang po. Maraming salamat. Salamat sis Yada. Salamat, Sis Jo. Si Bro Tam, ikaw bro, may ano ka? May dagdag ka bro Tam? May dadagdag ako, kapatid. O sige Brad, go. Bro. Bro Albert, Lalo- bro, Nalang ko'y basahon nga verse mga igsoon. Okay. About sa Sirach 28:17 to 18. Nag-ingon pa din ni Bisaya ni siya. Sa 17 nag-ingon ang usa ka latigo makahimog usa ka labod. Apan ang dila nga magpatakag sulti makabali sa mga bukog. Mas daghan ang mga tawo nga nangamatay tungod sa mapasagarong mga sulti kaysa nangamatay pinaagi sa espada. So dinhi atong masabtan mga kapatid na ang dila is deadliest weapon parte sa atong lawas. Pwede ni siya makaguba sa kinabuhi sa usa ka tawo kung magpatuyang nata sa atong pagpasulti nga bati, especially nga nata sa kalagot ba nga dili na to mapugnan. So dapat before ta mo hatag og mga pulong, kinahanglan na to unahon daan kung angayan ba rin na to buhian. Kay matod pa ni Apostol Santiago nga ang dila mo'y naghatag og mugawas ang pagpasalamat ug naa po diha ang pagtunglo. So kung kita gihimo na tang matarong, so walay lain mugawas atong baba, mas daghan ang pagpasalamat kaysa paghatag og mga pagtunglo nga mga pulong kay gihimo naman tang matarong. Kung naa may mga misunderstanding nga mahitabo, so kinahanglan tang magpugong sa atong kaugalingon ato ang dili nato isipon ang atong kaugalingong emosyon kundi ang kaayuhan sa tanan, ang kaayuhan sa panglantaw nato ba sa spiritual. Kay dili naman atong kaugalingong gisunod kundi ang kung unsa man ang kabubuton sa atong Elohim. Mara na mga igsoon. Salamat bro. Ano ni? Aldin? Lindon? Salamat bro. Yung sa pay gustong mo kuan, mo dagdag, adun na pa ba? Sis Beth, Sis Arlene, Sis, pwede mo dagdag? oh, Ay, nanglaba. Naglabar ako, sis. Sis May and Jay. Nakay dagdag bro. May dagdag gamay lang sis. Go ahead bro. Okay. Mga kapatid, kasi ang tao may mga yung tinatawag nating taklisa. 'Di ba? May mga taong taklisa. Yung nauuna yung salita saka iniisip yung binibitawang salita. Yung may mga tao na hindi marunong magpigil ng sinasabi, basta sinasabi ganun to ganyan. Yung mga taklisa ba? Sa atin mga kapatid, lahat po tayo ay naka-experience ng ganito na galing mismo sa atin na nakapagbitiw tayo ng salita na out of our dahil sa emosyon na meron tayo. Either we are happy or you are frustrated. Pero alam ko na ang mga salita na hindi maganda dahil yan
sa mga status natin na disappointed tayo, dismayado, frustration sa buhay, na we try our best, and then katulad ng ito example ko, mga bata pa ba, lahat ng pagpapayo, lahat ng kumbaga kung anong pwedeng mai-contribute, maituro sa kanila, araw-araw pa yan. And then yun nga rin, nai-stress pa rin kami mag-asawa dahil yung mga bata, kahit pinayuhan mo na, tinuro mo na ang tamang paraan, pero hindi pa rin nila sinunod. So dumating ang punto na dahil sa frustration, because we sit our time na sana ganitong edad, natuto na ng ganito, and then still hindi pa rin nila na nagawa ba, in short. So itong mga sinasabi natin, it always involves in our emotions. And mostly, lumalabas ang mga masasamang salita, mostly in bad emotions. Yun ang, kasi sabi nga, kung anong kumulo sa loob, lumalabas yan sa bibig, sinasabi yan. Kaya paano natin maiwasan ang mga bagay na ito, mga kapatid? Kung wala kang magandang sasabihin, just keep your mouth closed para hindi po tayo magkakasala. Yun na lang ba na wag na lang tayo magsalita. Just keep silent and then manalangin. Kasi nga sabi, di ba, maraming salita, maraming sinasabi, maraming pagkakamali. Biglang sabihin, yun na, napadami yung sinasabi dahil maraming kumukulo sa loob. Kumbaga, instead of dealing it, kumbaga, idapa mo yan sa aba. Kung ano mang nararamdaman na hindi maganda, nasasaktan, emotionally, frustrated, dismayado, disappointed, yung mga ganong feelings ba, hurt, instead na magbitiw tayo ng salita sa ating kapwa, why not iiyak na lang natin sa aba and ask comfort? Kasi kung magsasalita pa tayo sa kapwa natin at hindi nag-aapo yung nasa loob natin, wala po tayo. Curse ang lumalabas. Pangungutya, criticism, judgmental, lahat yan, lalabas yan sa ating bibig. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na ako'y nagiging perfecto dito sa larangang daily lives. Pero ako talaga, mga kapatid, iniiwasan kong mag-curse. Minsan naka-curse ko sa isip, pero hindi ko binibitawan dahil natatakot ako. Sabi ko, kayong minsan ba yung BWESIT? Ay, yung ganun na lang. Hindi ko sinasabi. At talaga, sa totoo lang, mga kapatid, ako po'y lumaki na ang kinakain ko araw-araw ay curse. Yung pagmumura. Kasi yung nag-alaga sa akin po, hindi titiklop ang araw sa takip silin kung hindi nagmumura yung grandparents ko. Ganun yung buhay ko. Kaya noon pa man, sabi ko, pagdating ng kung maging pagkaloob ng alaya, magiging parent din ako, hindi ako magmumura. Magalit, pero yung pagmumura ay hindi ko yan talagang iniwasan ko yan. Minsan nga nakakapagsabi ako ng masakit na salita, pero hindi yung pagmumura. So, yun, mga kapatid, kung mayroon mang, kasi lahat yan, galing kasi yan sa emotions. Lahat ng sinasabi, lahat ng lumalabas sa bibig natin dahil yan sa emotions natin. Kung anong nararamdaman natin, lalong-lalo na dito sa loob. So, kung mayroon mang mga emotion na hindi kaaya-aya, much better na i-shut lang muna ang bibig, and then later, pag kumbaga na sober na, kumalma na ang ating puso, itong emosyon, saka tayo magsalita. Kaya nga, bawal po na, if you're making decision, bawal po ang
sobrang masaya ka kasi hindi mo mapag-isipan ng maayos yung binibitawan mong desisyon. Bawal din po na galit ka dahil hindi ka, kumbaga, ang bibitawan mo na salita or decision is yung paggalit ka, hindi objective. Ganun din pag sobrang saya ka, nandun ka sa state of super saya, ang mga decision din natin ay hindi rin objective. Kahit hindi na natin, kumbaga, hindi natin iniisip ng, hindi natin na inano ang karunungan, hindi na natin maiano sa Torah, kung ano man yung nalalaman natin. Kaya lahat ng sinasabi ng tao galing sa loob. Kung ano man ang nasa loob, kung galit, mas mainam na lang po na hindi na lang magsasalita para maiwasan ang yung tunglo, yung sumpa ba na mailalabas sa bibig. Yun lang po sa aking naunawaan na lahat tayo ay subjected to this kind of error sa buhay natin. Kasi itong dila na to talagang madaldal kung ano. Tapos actually hindi naman talaga, kasi ang dila wala naman yung utak. Ito ang pinakautak kasi ng dila is yung puso. Kung ano ang laman ng puso, yan ang lumalabas sa dila. Kaya actually ang puso ang may ang timon ng dila, ang naunawaan ko, ang timon ng dila is ang puso. So kaya nga nakapagbitiw ng salita dahil yun ang nasa puso ng tao. Salamat po sa pakikinig. Yun lang po. Salamat. Salamat, Bro Jay. Ay, ganyan pagkatuan. Si Sis Beth, na kay kadungang Sis Beth. Meron kang idagdag? Sis Beth. Wala na sis, no, kompleto naman. Dito na. No, kompleto doon na nasabi na lahat. Okay. Sino yun? Si Jolie, nag-hands up ka. Si Jolie. Yeah, dagdag ko lang po dun sa sinabi ni Brother Jay na talagang sumasalamin sa damdamin natin, sa puso natin yung mga salitang yung lumalabas sa bibig natin. So siguro ang maganda nun po kasi lahat po tayo ay may kanya-kanyang siguro mga problema, kanya-kanyang kasiyahan. So iba't iba mixed feelings, lahat tayo nakakaramdam ng ganyan. So and it's not easy na lalo na may halimbawa may isang tao na lagi kang ipro-provoke para makapagsalita ka ng hindi maganda. So parang ang hirap pigilin ng dila. Yung parang tipong gusto mo nang umimik, gusto mo nang sagutin, nagpipigil ka, pero sa yung gawa ngayon sa pinoprovoke ka, nabibigla ka, nakakapagsalita ka na ng hindi maganda. Na in a sense na sometimes kasi, di ba, mga kapatid, nag-uumpisa yan yung sa mga salitaan. Kahit maliliit na bagay lang na pinagsisimulan ng samaan ng loob, ng magiging away. Yung away hanggang sa magpapalitan na ng mga salita, para nag-umpisa sa parang biruan, usap na maganda, tapos nakapagsalita ng ng sala, so parang pinalalaki yung maliit na salita na nagiging sanhi ng away. So pag nag-away na, ang nangingibabaw na po kasi yung feelings. Na sometimes, hanggang sa lalabas na lahat. Ano ba, lahat ng mga sama ng loob nung panahon yung mga panahon banda-bandara yan. Parang gano'n, parang naiipon hanggang sa, di ba gano'n, mga kapatid, yung parang, ano ba tawag doon? Yung nasasabi mo na, yung hindi dapat sabihin na. Kasi parang yung dati, napag-usapan nyo na, all you thought is tapos na, pero pag ganyan, may mga kasalitaan, nababaybay mo, nauulit mo uli isa-isa. Parang nauungkat lahat. So balik na naman sa dati. Parang ganun po.
na parang yung sama ng loob na naririnig mong mga salita is dumadami ng dumadami sa puso mo, sa isip mo. Kaya minsan ang nagagawa lang natin is umiyak. Na yung ganun po. So, ang sa akin po, ang pinupunto ko po sa sinasabi ko is siguro mas maganda sa atin na i-unload natin yung mga nasa sa loob natin, nasa puso natin. Yung mga simula pa po ng tayo nagkaisip, tayo bata, maraming nangyari sa mga buhay natin, mga hinanakit, mga sakit na pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, yung mga buhay natin mararanasan. Yung mga ganung bagay po. So parang sa akin po, parang mas magandang i-unload natin para hindi, ibig sabihin ko, alisin natin lahat yon. Kasi nandito na po tayo sa nasa loob na. Nandito na tayo, lumalakad na tayo papunta sa right path, sa aba, sa pag-aaral ng Torah. Kasi parang ang sa akin po kasi parang mas maganda i-unload natin yon para maging peaceful. Yung bang wala na as in parang inalis mo na talaga sa puso mo, sa isip mo, na kung may mga darating pang iba, you can take it kasi na-unload mo na yung iba. So magkakaroon tayo ng payapang isip na alam mo yung makakapag-isip tayo or bago tayo magsalita, mapapag-isipan natin ang mga tamang salitang bibig kasi ng ating bibig. Yung parang, kasi tayo ay, we're walking here with Abba, na, di ba, ang gusto niya maging perfect tayo kahit sabihin ng iba na, ay, wala namang perfectong tao eh. Pero yun ang gusto ng Abba sa ating lahat, maging perfect tayo. So, siguro po yun ang idea ko lang na gano'n sa akin po, na i-unload natin lahat para magkaroon ng puwang sa puso natin yung more understanding, more patient. Alam mo niyo po yun, yung mga dapat nating gawin to give glory kay Abba. Yun lang po. Salamat. Salamat, sis. Si Sir Sinel, Sis Beng, meron kang idagdag? Sis Beng, Panay, meron ba idagdag siya? Hello? Daylin Dayuhan, meron pa kayong idagdag pa? Daylin? Wala rin. Sis Dolores. Ano yun? Sis Dolores, may idagdag ka, sis? Brad Idoy. Bro, Idoy. Sis Edwina. Edwina Holt, may dagdag ka, sis? Sino pang may idagdag? Si Sis Vera, meron kang idagdag? Sis Silvera? Wala na sis, nasabi na ni Bro J. Lahat na nasabi na. Yung ano na lang, ang maidadagdag ko siguro yung personality and attitude ng bawat isa sa atin. Kasi we're still in the process of perfection, kumbaga. Siguro iwasan lang natin yung sobrang opinionated, ano? Yung know it all. Na sometimes sa dami ng kaalaman natin, we set standard on ourselves, ano? Naglagay na tayo ng standard sa sarili natin na na pagdating ng oras when somebody na may narinig tayo na something na nagiging ano na natin yun, nagiging basihan natin yon na without even thinking na ang taong yon is also, you know, nag-aano pa, kumbaga nag-a-adjust pa sa ganoong situation. So yun, ingatan lang natin siguro yung sobrang opinionated. Salamat, sis. Yeah, thank you. Okay. Sis in car, meron kang may idagdag ka, sis? In car?
si Sincar, Brad Fernan, may dagdag ka? Wala na sis, wala na. Okay. Si Gina, may dagdag ka sis, Gina? Wala rin. Bro, Howell, may dagdag ka sa ating topic na yun? Okay naman sis. Okay na? Okay. Sino pa ba? Bro GC, ikaw bro GC. May dagdag ka? Sis, Oh, tinawag mo ako. dagdag may question. Ano lang sis, agree ako sa kay Sis Joanne na our words has power. So nasulat ko naman ito sa aming Torah Community GC na as they said that our tongue is the smallest part of our body, but if we don't have to be careful, it will ruin our life because we have to make sure that our words that comes in our mouth will bring blessings. Sabi ni Sis Joanne, will bring blessings, not curse, so that we can please our Abba. Amo na sis. Okay. Sorry sis. Salamat. Oo. Salamat sis. Sis Bro GC, meron kang idagdag? Bro Gis? Bro J, paki tawag mo Bro J kasi tumawag tong asawa ko. Dali. Bro, ikuan mo muna Sis. bro. Ikaw muna mag-ano kayo. Ayan na. Wag mo na say saba kayo diri na mga anak nako eh. Makinig lang ako. Mga kapatid, kung sino po yung magtatanong or magdadagdag, paki-raise hand na lang po. Salamat. Kipa. Wala na po ba? Meron ba? Si Kipa. Wala na. Lady Red, na kay meron kang dagdag? Maria Arlen Pagwa, wala na? May dagdag ba? Wala na po. Sino ba yun? Nick K. May dagdag, wala? Wala lang sis, kumpleto na nila eh. Sis Rachel, meron pa? Last na lang merong nag-request last na to ha, si Sis Lulu. Your turn na sis. Sis Lulu. Wait lang sis ha. May babasahin lang akong verse muna. Marinig sis, Tara. Sige sis, go on. Yung signal kasi, saan ba Okay, to? Matthew 5:37. But let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. So, para sa akin, bawat kataga na ibibitawan ng dila ay i-control ba? May i-control mo yung
sa palagay mo na kahit yung bang hindi na pahabain, maniwala man siya o sa hindi, wag nang pahabain, let the ala aba. Yun lang. At mga kapatid, gusto ko lang, pwede ba mag-ano dito, mga kapatid, yung may ano lang sana ako. I want just to make clear things na out of the topic. Okay lang po ba? Okay lang, Brother Roy. Go ahead. I-off lang, knock off. Sandali, off na to sa recording. Sis. Okay, Paki-off lang sa salamat. record. Okay. Okay na. Wala na sis. Okay, mag-closing prayer na tayo, Brad. Sige. Sige. Magampot ta. Dalaygon og balaan nga Elohim, salamat sa natapos nga pagtulunan nga amo nga nahisgutan. Dako kayo nga kanang kahibalo nga ang dila maoy hinungdan sa pagkapukan, daghang nangapukan, mas daghan pa napukan sa dila kaysa espada mo nga Elohim. Hinaot unta nga ang mga kaigsuunan nga ni adinhi mahimo nga magmabinantayon sa matag usa ka kaugalingon aron sa amo nga pagkinabuhi, dili unta maitugot nga ang amo mga dila maoy hinungdan sa pagkasunog sa tibok na mulawas ug pagkasunog unya sa uban pang mga tao o hinungdan sa pagkasala. Aba Elohim, kining dila na ni anamo amo nga giampo nga amo unta kini magamit sa dako nga katuyuan sa paghimaya ug pasidungog gana kanimo. Aba Elohim, kining tanan amo nga giampo ug gipasalamatan diha kanimo. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang imong tabang ug kaluoy mo'y among gilauman. Sa pangalan mo nga imong gihatag kanamo, among gipangayo ang tanan sa pangalan ni Misaya Yahweh Shai. Amen. 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 Amen.